Nagkatotoo ang bangungot ng Ayatollah. Nauulit ang kasaysayan sa Iran, kung saan ang 40 araw na siklo ng kamatayan at pagluluksa ay nagpasiklab muli ng protesta. Ito ang eksaktong parehong pattern na nagpabagsak sa Shah noong 1979 habang bumabalik sa lansangan ang mga tao sa Iran na sumisigaw ng kamatayan sa diktador. Pinapaputukan na ng baril ang seguridad sa mga nagluluksa. Muli na naman, nangyayari ito habang nagkikita ang delegasyon ng Iran at Amerika sa Geneva para talakayin ang kasunduan sa nuclear. Nagtalumpati si Ayatollah at iginiit na hindi siya makikipagnegosasyon kailanman. Nagpakawala lang ng misil ng Iran sa Strait of Hormuz bilang mensahe sa Estados Unidos. Nagsasama-sama na ang mga pangyayari at maaaring ipakita nito ang susunod na mangyayari. Tingnan natin ang mga nangyari simula kagabi. Sa Abdan, may mga maliit na grupong nagtipon sa kalsada at sumigaw laban kay Khamenei. Sa simula, kakaunti pa lang ang tao pero mabilis silang dumami. Sa umaga, puno na agad ang mga sementeryo. Nagtipon ang mga nagluluksa para gunitain ang mga mahal sa buhay na pinaslang ng puwersa ng seguridad. Habang nagluluksa, muling sumigaw ang mas malaking bilang ng tao at ito mismo ang kinatatakutan ng IRGC. Kaya ginawa ng IRGC ang palagi nilang ginagawa. Nagpaputok sila, pinaputukan nila ang isang grupo ng mga nagluluksa sa sementeryo. Maaari mo talagang rinig ang putok ng baril. Sa clip, makikita ang mga sasakyang panseguridad na nagmamadali sa kalsada, mga taong nagtatakbuhan, at ang rehimen ay nagpapaputok sa mga pamilyang naglilibing ng mahal sa buhay. Matapos ang insidente, nagpakalat ng seguridad sa lahat ng pangunahing lungsod sa Iran. Sa Abdan, makikitang nagpapatrol ang mga armadong sasakyan sa kalsada sa liwanag ng araw. Ganoon din sa Mossad, ikalawang pinakamalaking lungsod sa Iran. May mga puwersa ng seguridad na nakamotorsiklo at may rifle. Kanina sa parehong lungsod, sumisigaw ang mga nagpoprotesta ng kamatayan sa mga diktador at mula. Narito rin tayo sa Tehran, ang kabiserang lungsod. Makikita dito na napuno ng puwersa ng seguridad, water cannon at itim na van ang plaza, na parang operasyong militar ng rehimen. Hindi sila kampante at may dahilan para rito. Ipapaliwanag ko kung bakit delikado ang sandaling ito para kay Ayatollah. Dahil inuulit ng nangyayari ngayon ang pattern na sumira sa Shah, isang bagay na madalas kalimutan ng karamihan. Ang rebolusyong nagpabagsak kay Shah ay hindi nagsimula noong 1979. Nagsimula ito noong Enero 1978. Lumabas sa kalsada ang mga nagpoprotesta at may ilan sa kanila na pinatay ng security forces para patahimikin sila. Pagkatapos, nagkaroon ng pahinga. Eksaktong 40 araw ba katanong mo? Bakit 40 araw sa Shia Islam? Sa pilitang 40 araw na pagluluksa ang sinusunod pagkatapos ng kamatayan. Magluluksa ang pamilya at muling magtitipon sa ika-40 araw para parangalan ang namatay. Ang pagluluksa ay mabilis na nagiging protesta. At sa pagkakataong ito ay mas malaki pa kaysa dati. Paulit-ulit na nangyari ang siklong ito. Pagpatay sa protesta, 40 araw ng pagluluksa, mas malalaking protesta at pagpatay. Panibagong 40 araw at mas malaking protesta. Nagpatuloy ito ng higit sa 13 buwan sa kabuuan. Lalong dumami ang mga tao hanggang sa Pebrero 1979 kung kailan napilitan si Shah na tumakas palabas ng bansa. At ngayon, nakita ito noon ni Khamenei at nakikita niya ulit itong nangyayari ngayon. Malapit na ang ika-40 araw mula Enero 8 at siyam na massacre kung saan pinatay ng rehimen ang 10,000 mamamayan. Patapos na ang pagluluksa at muling bumabalik ang mga protesta. Kaya nga, nagpapaputok ang IRGC sa mga nagluluksa bago pa sila makapagtipon. Ayon sa mga ulat mula sa Iran, may malaking protesta ngayong gabi. Pebrero 18 doon, dahil sa time zone difference. Kaya siguradong i-update namin kayo tungkol dyan habang nangyayari ang lahat ng ito sa mga kalsada. Ang Ayatollah ay nagbibigay ng talumpati at masasabi nating hindi siya tunog handang makipag-usap sa Estados Unidos. Pakinggan na nyo ang sinasabi niya. Parang paulit-ulit niya itong sinasabi sa kanila. Sabi ng Pangulo ng Estados Unidos na pinakamalakas sa mundo ang militar ng Amerika. Ang pinakamalakas na militar sa mundo. Minsan, baka mabulunan ito ng matindi na halos hindi na makalunok. Hindi ko alam kung ano yon.
Sabi niya, Nagpadala tayo ng aircraft carrier sa Iran. All right. Ang aircraft carrier, syempre, isang mapanganib na sandata, pero mas mapanganib pa kaysa sa aircraft carrier ay ang sandata na kayang hilahin ito sa kailaliman ng dagat. ito yung Ang Pangulo ng Estados Unidos sa isa sa kanyang mga kamakailang talumpati ay nagsabi na sa loob ng 47 taon hindi nagawang alisin ng Estados Unidos ang Islamikong Republika. isa itong mapanganib na sandata. Nagreklamo siya sa sarili niyang mga tao, 47 taon, na hindi nagawang alisin ng Estados Unidos ang Islamikong Republika. Magandang pag-amin ito, sinasabi ko na hindi mo rin magagawa ngayon. Kasabay nito, nagpo-post din siya sa Twitter. Malinaw daw ang kanyang mensahe. Sabi ng mga Amerikano, pag-usapan natin ang nuclear energy mo, pero sa huli ay hindi mo rin ito makukuha. Kung gaganoon, wala nang puwang para sa negosasyon. Pero kung talagang magkakaroon ng negosasyon, ang pagtukoy ng resulta ng negosasyon bago pa man ito mangyari ay isang mali at hangal na gawain. Para sa isang sinasabing 80 taong gulang, elementarya ang ganitong pagtingin sa mga bagay. Una sa lahat, sa kahit anong negosasyon, pareho namang may ideya ang dalawang panig kung ano ang kanilang pinag-uusapan, tulad ng kung ano ang dapat na layunin. At pangalawa, hindi naman sinasabi ng Estados Unidos na hindi pwedeng magkaroon ng nuclear energy ang Iran. Ang sinasabi nila ay hindi pwedeng magkaroon ng nuclear enrichment. Sabi ng US, pwede kayong magtayo ng maraming nuclear reactor. Basta wag magtayo ng pasilidad para magpayaman ng uranium. Pwede kayong kumuha ng uranium mula sa ibang bansang may ganitong pasilidad. Karaniwan naman ito. Ganito rin ang ginagawa ng mga kanluraning bansa tulad ng Espanya, Belgica, Switzerland at Sweden. May nuclear power plant sila pero umaangkat ng uranium para rito. Hindi naman talaga kakaiba ang hinihingi sa Iran. Sigurado akong alam ito ng kataas-taasang pinuno. Pero hindi niya ito tahasang sinasabi dahil mawawala ang bisa ng argumento niya. Sinabi rin ng kataas-taasang pinuno na hindi tatalakayin ang missile program ng Iran at hindi ito bahagi ng usapan. At para ipakita kung gaano kaseryoso ang Iran, nagpaputok sila ng missile sa Strait of Hormuz at sinira ang sarili nilang walang lamang barko na ipinakita pa sa pambansang telebisyon. Malinaw ang mensahe nila sa Estados Unidos. Gumagana ang aming mga missile, kaya huwag kaming subukan. Ito ang naging background ng negosasyon sa Geneva. Muling sumiklab ang protesta sa Iran. May mga nagluluksa na binabaril. Tumatanggi ang Ayatollah sa negosasyon at nagpapaputok ng missile sa walang lamang barko. Hindi naging maganda ang simula ng negosasyon at natapos agad ang pag-uusap sa ilang oras. Narito ang nalaman natin sa nangyari. Nagbigay ang Iran ng bagong mungkahi para sa kasunduan sa nuklear. Handa raw nilang itigil pansamantala ng 3 taon ang enrichment, pero hindi ito susukuan. Pwede rin nilang ilipat ang ilan, ngunit hindi lahat, ng enriched uranium sa Rusya. Ngayon, narito ang konteksto tungkol sa uranium na ito. May 200 kilo ng uranium ang Iran na na-enrich hanggang 60%. Ngayon, ang nuclear energy o mga nuclear power plant ay nangangailangan lamang ng humigit kumulang 3 hanggang 5% na enrichment. Pero sa kabilang banda, ang mga nuclear weapon ay nangangailangan ng 70% na enrichment o baka higit pa. Ang Iran ay nasa 60% lampas na sa pangangailangan ng sibilyan. Pero hindi pa umaabot sa weapons grade. Ang 60% na stockpile na, yan ang naging pambato nila sa negosasyon. Inaalok nilang isuko ito kapalit ng pag-alis ng mga parusa. Pero malayo ito sa hinihingi ng Estados Unidos. Gusto ng Estados Unidos na itigil ng Iran ang enrichment. Gusto rin nilang tuluyang itigil ang missile program. At gusto rin nilang itigil ng Iran ang pagpatay sa mga nagpoprotesta na mariing tinatanggihan ng Iran. Sabi ng Iran, panloob nila itong usapin, kaya walang karapatan ang Estados Unidos na makialam. Matapos ang pag-uusap, sinabi ng Iran sa Estados Unidos na maghahain sila ng mas detalyadong panukala sa loob ng 2 linggo. Yung 2 linggo na yon, pamilyar sa marami. Alam mo, noong nakaraang taon, sinabi ni Pangulong Trump na magpapasya siya sa loob ng 2 linggo kung itutuloy ang diplomasya
o aatakihin ang nuclear program ng Iran. 3 araw matapos ang pahayag niya, iniutos niya ang Operation Midnight Hammer. Ngayon, Iran naman ang humihiling ng 2 linggo. Hindi ko sigurado kung may ibig sabihin yon, pero mahalagang banggitin. Habang humihingi ng 2 linggo ang Iran, patuloy ang pagdagdag ng puwersang militar ng Estados Unidos. Sa katunayan, sa loob lang ng nakaraang 24 na oras, dumating na ang pangalawang aircraft carrier sa rehiyon. At bukod pa dyan, narinig natin na may pangatlo pang paparating doon. At bukod pa sa lahat ng ito, sa loob lang ng nakaraang 24 na oras mahigit 50 fighter jets ang dumating sa rehiyon. Patuloy lang na lumalaki ang armadang ito araw-araw. Sa takbo ng negosasyon at mga pahayag ng kataas-taasang pinuno, mapapaisip ka kung may paparating na pag-atake sa lalong madaling panahon. Pindutin ang subscribe button sa ibaba. Babalitaan ko kayo. Ako si Sam. Hanggang sa susunod na video.